Genesis Kapitulo 20. At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng Timugan, at tumahan sa pagitan ng Cades at Shur, at siya'y nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sara na kanyang asawa, siya'y aking kapatid, at si Abimelech na hari sa Gerar, ay nagsugo at kinuha si Sara. Datapwat na paro ng Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay dili iba't isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya'y asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya, at nagsabi, Panginoon, papatayin mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, siya'y aking kapatid? At si Sara man ay nagsabi, siya'y aking kapatid, sa katapatang loob ng aking puso, at kawalang sala ng aking mga kamay, ay ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, talastas ko, na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito, at hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin, kaya't hindi ko ipinahintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon ngay isauli mo ang asawa ng lalaking ito, sapagkat siya'y propeta, at ikaw ay ipananalangin niya, at mabubuhay ka, at kung di mo siya isauli, ay talastisin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. At si Abimelech ay bumainggong maaga ng kinaumagahan at tinawag ang lahat niyang bataan, at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito, at ang mga tao'y natakot na mainam. Nang magkagayo'y tinawag ni Abimelech si Abraham, at sa kanya'y sinabi, anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo, na dinalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan? Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito? At sinabi ni Abraham, sapagkat inisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, at papatayin nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya'y kapatid ko, na anak ng aking ama, datapwat hindi anak ng aking ina, at siya'y naging asawa ko. At nangyari, na nang ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama, na sinabi ko sa kanya, ito ang magandang kalooban mo na maipakikita sa akin, sa lahat ng dakong ating datnin, ay sabihin mo tungkol sa akin, siya'y aking kapatid. At si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka, at mga aliping lalaki at babae, at ipinagbibigay kay Abraham, at isinauli sa kanya si Sara na kanyang asawa. At sinabi ni Abimelech, narito ang lupain ko ay nasa harapan mo, tumahan ka kung saan mo magalingin. At kay Sara'y sinabi niya, narito, nagbigay ako ng 1,000 putol na pilak sa iyong kapatid, narito, ito sa iyo'y piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo, at sa harap ng lahat ay nagbainggong puri ka. At nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos si Abimelech, at ang kanyang asawa, at ang kanyang mga aliping babae, na ano't nagkaanak sila. Sapagkat sinar ang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech, dahil kay Sara, na asawa ni Abraham. Genesis Kapitulo 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay nagal-ihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon, nang sa kanya ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, pinatawa ako ng Diyos, sino mang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol, at inihiwalay sa suso, at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kawati ng aking anak, sa makatuwid bagay ni Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham,
huwag mong mabigitin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin, sa lahat na sabihin sa iyo ni Sarah, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagan ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo. At nagbainggong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay at ng isang bandgang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat, at ang bata at siya ay pinapagpaulim, at siya'y nagpaalam at nagdala sa ilang ng Beersheba. At naubos ang tubig sa bandgang balat, at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata, at naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar, mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, na ano ka Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bandgang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabota, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng Paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon, na si Abimelech, at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham, na nagsasabi, sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon ngay ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin, at sa lupaing iyong pinakipamayanan. At sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig, na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, Ewan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa, at mga baka, at ibinigay kay Abimelech, at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patuto na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beersheba, sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayo'y gumawa sila ng isang tipan sa Beersheba, at nagtindig si Abimelech, at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beersheba, at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.